Welcome back sa Tagumpay sa Eskwelahan. Ngayon, susundan natin ang kwento dun sa mga nakasubaybay sa episode natin na nakaraan patungkol sa mga student leaders ng Our Lord Savior Academy. Pero this time, tatalakayin naman natin ang kanilang mga proyekto, kanilang mga plano, at syempre, mensahe para sa mga kapwa nila estudyante. Tanungin natin yung Pangulo. Yan. Ano ang iyong, Patricia, ano ang pangunahing vision o trust ng Our Lord Savior Academy sa iyong termino? Ayan po, ang pangunahing vision at trust namin sa aming termino ay ang patuloy na paghubog ng mga estudyanteng may malasakit, may pananampalataya at may disiplina. Mga kabataang hindi lamang mahusay sa akademiko, kundi may puso sa paglilingkod. Layunin din po namin itaguyod ang kultura ng pagkakaisa at paggalang sa bawat isa, habang pinapalalim po namin ang pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Sa bawat proyekto, aktibidad at simpleng pagkilos, nais po naming maramdaman ng bawat All-Senior students na kasama sila, mahalaga sila at may boses sila. Tunay nga, Pat, no? Kapag walang vision, sabi ng Bible, the people will perish. With all the things that you've mentioned about your vision for the school, it's very important na natatanaw mo na ano yung mangyayari. Sabi nga, begin with the end in mind. No? At sa taong ito, mabilis lang to no? Ang isang school year, alam natin, napakabilis lang. Ngayon ay August na. At yung graduation, napakabilis na lang pagdating ng March. No? Pero yung mag-iiwan ng impact dito ay yung narating ba natin yung gusto nating tunguhin at layunin. Kanina nabanggit mo yung puso, malasakit at disiplina. Tama ba? Yan ang mga core na dapat natin na iikutan ng iyong pangitain para sa buong school year na ito sa ating paaralan. Ngayon naman, ang nais kong tanongin si Romilly, ng Internal Vice President ng ALSA Supreme Student Government, no? May mga project pa kayong inihahanda naman, no, para sa academic or student wellness? Alam natin na napakahalaga ng mga programang tulad dito sa panahon natin ngayon. Ayan, so sa projects po namin na hinahanda po when it comes po sa academic po ng mga students is unang-una po dun is yung mga platforms po na nabanggit po namin during our campaign. So, may hinahanda po kami na maaari po namin siyang mapatupad po ngayong school year, wherein yung tutoring po for the students. Kasi, as we all know, may mga students din po talaga na nangihirapan on a certain subjects po nila. And also po yung sa store, matipid store po, wherein magbebenta po kami ng mga affordable price po ng school supplies. And for the academic, for the wellness naman po ng mga students is, as we all know, from Our Lord Savior Academy, Christian School po is, tinuturuan po yung mga students na maging Christ-centered po sa mag-aaral po nila. And with that po is magkakaroon po kami or magpo-post po kami ng mga Bible verse for the students for them to have motivations po and matulungan po sila sa problema po na meron po sila. Napaka-comprehensive ng mga nabanggit mo, Romilly, no? At pag sinabi kasi nating wellness, hindi lang tayo sa isang area or aspect na katingin, right? So we look at it as a whole, no? Ngayon naman, syempre, hindi makukumpleto ang buhay estudyante pag wala ng mga susunod nating katanungan ay para kay Ivan, no? Sa External Vice President ng SSG, paano naman natin papalakasin o paano ninyo gustong palakasin ang mga engagement sa mga student orgs or clubs, no? Siyempre, kayo ang highest governing body. Ano naman yung plano niyo for the clubs and other orgs? Mas gusto po namin mapalakas ang komunikasyon po sa pagitan ng mga clubs at student-led organizations po at ng students at ng Supreme Student Government po. Para po makasiguro tayong efficient ang pagtatrabaho ng bawat isa at mabilis din naming matutugunan ang bawat concern ng student body. Isa rin po dyan ang aming programa na hindi lang seminar
na nagpo-focus sa pagbibigay ng informasyon. Kahit na yun ang primaryang goal, we seek to enhance engagement with the organizations by the means of activities po, no, na nakaka-relate po sa program na yun. Yan. At napakahalaga ng collaboration, no? Dahil hindi naman kakayanin ng SSG ang lahat ng tungkulin, di ba? Kaya nandiyan ang mga iba't ibang mga organizations, student organizations as well, at interest clubs para magtulong-tulong kagaya ng binanggit ni Ivan kung paano mas palalakasin pang lalo yung mga grupo na ito. Yan. Salamat, Ivan. At ganun din, para naman sa ingat yaman, no? Yung iba, sabi nila yung ingat yaman, naging ingat ka yaman. No? Parang napakahalagang posisyon kasi ang treasurer, no? So paano natin kaya pag-iingatan yung mga naibibigay sa atin ng mga pondo, no? So anong approach mo para masiguradong maayos ang budget at pondo ng mga proyekto na yung gagawin? Ang akin po is maayos po na pagpaplano. Gusto ko pong siguraduhin na ang bawat proyekto po namin ay makakapagbenepisyo po sa mga estudyante mo po ng Our Lord Savior Academy. At gusto ko rin po na merong transparency. Gusto ko po na nalalaman po nila kung saan napupunta ang bawat sentimo po ng kanilang mga pera. At gusto ko rin po maging practical po kung nag-a-align po ba ito ang proyekto po ba namin ay nag-a-align po sa core values po na OLSA. At kung magkakaroon po ba sila ng benepisyo po dito. At yun lamang po. Thank you, Hanilet. Napakahalaga ng binanggit mo ng word. Big word yung transparency, no? At alam naman natin, yung maganda magsisimula sa inyo no? Bilang mga kabataan, yan, sa mga katagumpay nating mga estudyante na sa maliit na ipinagkatiwala sa atin, nagiging transparent tayo kasi alam nyo, sabi rin ng Bible, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. So we should be good stewards kahit pabarya yan, di ba? Dapat naka-disperse yan, naka-allocate yan kung anong pinuntahan ng mga pondo. Sa ganon, mas lalong yung confidence din ng inyong mga kapwa estudyante, di ba? Napakainit na usapin kasi ngayon ng mga funds di ba? Alam natin, it's a national issue. Pero napakaganda na sa inyo pa lang bilang kabataan, student leader, napapractice na natin yung maging mabuting katiwala. Right? Siyempre, hindi lang yung estudyante tatanungin natin, di ba? Meron din tayong tanong para sa kanilang advisor, no? So, si Ma'am Marisa bilang advisor ng SSG, OLSA SSG, yan, paano naman ninyo tinitiyak na yung mga project, siyempre mga bata ito, mga estudyante ito, no? So, at times, sobrang idealistic, di ba, ng mga ideas nila. So, paano naman natin gagawin para i-ensure na ang projects nila ay grounded, feasible, at impactful? So, maraming mga plano yung mga yan So, paano nga ba tinitiyak? Paano ba natin namin make sure? So, every time na may plano sila or may project, so, syempre, sinisigurado na dadaan muna yan sa SMART strategy. Ano ba kapag SMART strategy? So, para para masiguradong maayos, klaro, doable yung mga projects na gusto nila. So, ano ba kapag SMART or SMART strategy? So, for specific, dapat malinaw, no? Malinaw kung ano ba talaga yung goal ng project na gusto nila. Hindi kasi pwede yung basta may gawin na project. So, kailangan alam kung ano yung gagawin tsaka para kanino. And letter M for measurable. Dapat kayang sukatin kung naging successful ba yung project. Let's say, for example, ilang students ba yung na-reach? Ilang students ba yung nag-benefit doon sa project na yon. So dapat may way kung para makita yung mga result doon sa mga project, and then also achievable. So kailangan hindi naman agad kailangan sobrang bongga agad ng mga projects nila. So tinitingnan kung kaya ba talagang gawin based dun sa resources na meron sila, sa time na meron sila, dahil nga
student pa lang sila. So, importante, realistic yung goals nila. And better are realistic, syempre connected sa achievable to, no? So, yung tanong na dapat nasasagot na, possible ba talaga? Possible bang gawin yung mga project na yun sa sitwasyon nila ngayon as students? So, dapat akma sa kakayahan nila. Yung budget, kaya ba sa budget? And then also sa support system din. And lastly, for letter T is time-bound. So, dapat may deadline. Kailan nila sisimulan, kailan matatapos yung project na yun para hindi matatambakan or hindi nila makakalimutan yung mga projects nila. And then, ayan, to make it short, syempre, smart strategy yung nagiging guide para siguradong hindi lang maganda sa papel yung project nila. Kundi kaya rin gawin, di ba? Kayang gawin ng may impact. At syempre, kasama doon yung pag-pray para guided sa lahat ng decision. And also, we make sure na it is aligned with the mission and vision of the school. So, yun po. Galing, perfectly said, no? Talagang smart goals ang kailangan para makita natin na talagang lahat ng inyong mga proyekto, no? Sa mga kabataang nakikinig dyan, no? Yan nga, dahil sa dami ng gusto nyo gawin. Dami natin nakikita kasi online, no? Na parang ang ganda-ganda niya. Pero titignan din kasi natin yung kultura ng ating paaralan. Applicable ba to? Ito ba ay kakayanin ng ating paaralan, no? So, kayo nakakaalam din ng sagot dyan dahil kayo yung mismong nag-aaral doon. Dito na tayo sa second segment. Ito naman ang tanong ko, no, sa ating mga panauhin ngayon, no, bilang isang team. Yan. Importante ang, of course, unity at collaboration. Diba? Kasi pag hindi nagkakaisa, talagang siguradong magulo. No? Kaya ang tanong ko sa inyo, paano ninyo sinisigurado na nagtutulungan kayo bilang officers? Siyempre, tanongin natin ang Pangulo. Ayan, so first gusto ko po muna mag-share ng quote from Matthew Stepanek. Ang sabi niya po ay, unity is strength. When there is a teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Simula po nung naging president ako, na-challenge din po ako kasi need kong i-view yung perspective ng lahat. Hindi po porket mas close ako dito sa isa mas papanigan ko na po siya. As a president, mas nakakaangat po ko sa kanilang lahat and therefore, dapat po na mas malawak yung pangunawa ko sa kanila pong lahat. So, dapat kung may problema man po, na-encourage ko po sila na mag-speak up. Dahil hindi lang naman po isa o dalawa sa amin ang nagkakamali. As a leaders, we have to take the accountability rin naman po na nagkamali ako. I'm sorry. Na okay lang naman po magkamali as a leader. We are not perfect leaders. We are flawed dahil tao pa rin naman po kami. Pero to take accountability as a leader is really a big part of us. Therefore, sinasanay ko po sila na mag-voice out din ng opinions sila para naririnig ko rin po sila kasi katulad nga po ng sinabi ko kanina, unity is strength. Hindi ko rin naman po kakayanin ng ako lang. Syempre, kailangan ko rin po sila because we are not working as individuals. We are working as a team. Wow. So talagang hindi porket sipat yung presidente siya na bahala sa lahat, no? Na para siyang si Superwoman. Si Wonder Woman, no? Na kaya niya na lahat na gawin. So unity is strength at napaganda ng Pat, no? And I hope na yung buong yung kasama sa team talagang magiging kaisa ng lahat ng iyong mga nabanggit, ng mga visions na napakaganda, no? Salamat Patricia for that. And of course, hindi lang yung kailangan natin tiyakin na nagtutulungan ng mga officers. Ang gusto rin nating malaman from your end ay ano yung gusto nyong sabihin sa mga estudyanteng nangangarap din na maging leader.
Yan. Siguro maganda kayong lahat sasagot nito. Umpisahan natin kay Iva. Sa mga nais maging leader, huwag na huwag kayong matatakot sa mga sinasabi ng tao tungkol sa daan ng isang leader. Ang mga sinasabi nila nakakapagod na bagay ay parte at normal para sa tumatahak ng daan na ito. Pero ang importante ay huwag na huwag din tayong susunod. Subukan ninyong takin ang daan na ito at simulan ang inyong paglalakbay. Matanda o bata, hindi ito hadlang sa daan ng inyong tatahakin. Oo, maraming hakbang ang mayroon sa daang ito. Ngunit hindi dapat kayo panghinaan ng loob, no? Dahil nariyan ang Panginoon at ang iba pang mga tao na makakasama nyo sa inyong paglalakbay. Kaya sa mga nais maging leader dyan, huwag na huwag kayong matatakot. Simulan nyo ang paglalakbay nyo sa daan ng pagiging isang leader. Ayan, so ang pagiging isang leader po ay marunong makinig at maging open po sa mga bagong pwede po nilang matutunan or new things. Open po sila for improvement. And ang isang leader po ay marunong ang isang leader ay marunong maging mapagpakumbaba or maging humble sa lahat ng oras at marunong magsilbi ng buong puso at may tapat na puso sa paglilingkod. And ang mensahe ko po sa inyo ay always serve with your heart and not just with your mind. Ang mensahe ko po sa mga kabataan po na nangangarap po maging leader, gusto ko po maniwala po sila sa sarili nila kasi ang una po nilang fans or maniniwala po sa kanila ay ang yung sarili nila. Kung magda-doubt po sila sa sarili nila, paano na lang po yung mga estudyante po na naniniwala po sa kanila? Dapat po we embody yung pagiging confident po natin sa sarili natin and wag po tayong matakot na sumubok po ng mga bagong bagay po. Kagaya ko na lang po na I was transferee po dito sa school na to and hindi po ako natakot na mag-step up po sa posisyon pong treasurer. And lagi ko pong sinasabi, always guiding with heart and leading with purpose. So, sa mga estudyante, ayan, seniors, na nangangarap na maging leader, magsimula kayo kahit kinakabahan kayo. Start even if you're doubting yourself. Start even though uncertain yung magiging results or yung magiging future nyo. Start. Mag-explore lang kayo. Basta, alam nyo lang, tapat lang kayo sa layunin nyo at huwag nyong sukatan kung ano yung kakayahan nyo. Kasi ang nasa isip natin palagi hanggang dito lang ako, ito lang yung kakayahan ko. Ang hindi natin alam, ay, may mas kaya pa pala. And sana, kung magiging leader kayo, marunong sana kayong magpakababa. Kasi tulad nga po ng sinabi ni Michelle Cacarson, she taught me humbleness. She taught me humility. Na hindi porket naging leader ka, mas nakakaangat ka na sa ibang tao. No, you're not. Tayo po ang servant. Tayo po ang nagsuserve sa kanila. Therefore, hindi po tayo yung nagdidictate sa kung ano yung gagawin nila. Tayo po yung nagsuserve sa community na meron tayo. Kaya sa mga nangangarap pong maging leader, ito pa rin yung po yung sinisigaw ng puso ninyo. Sundin nyo po yung sinisigaw ng puso ninyo. Dahil hindi nyo rin po alam na baka may mga ibang estudyante rin po na ma-inspire dahil nag-take po kayo ng lead para mag-try naman sa ibang larangan, lalo na sa leadership. Even though hindi madali, as long as tinay mo at sa tingin mo naman po ay kinaya mo at marunong kang manampalataya kay Lord, ibibigay naman po yun. Yan naman po, thank you. Wow, thank you, Patricia. No? Very encouraging ang mga words na iyong nabanggit. And I hope that our listeners and viewers will take it to their hearts. No? Lahat ng mga nabanggit. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores.
Clavan Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Clavan Pro. Clavan Pro. At syempre, papakinggan din natin ang mensahe mula sa inyong gurong tagapayo bilang advisor naman sa mga nakikita mo ng potensyal gaya ng nakita mo sa mga batang ito, no? Ay ano ang mensahe mo naman sa kanila, Ma'am Marisa, sa mga viewers natin yan, sa ating mga katagumpay? Ayan, no? Kung maririnig natin yung mga sinabi nila, very encouraging at inspiring yung mga sagot ng ating mga newly elected SSG officers. So, para sa akin, ang masasabi ko lang naman, para sa mga gusto rin pumasok sa pagiging isang student leader. So, if you feel in your heart na gusto mong maglingkod, no? Tapos gumawa ng pagbabago, you go for it. Parang hindi mo kailangan maging perfect eh. Hindi mo kailangan maging perfect na leader. So, ang kailangan mo yung puso na handang matuto, makinig, at maglingkod. Tulad nga ng sinabi kanina, di ba? Magsiserve. Hindi dahil kayo yung nasa position, kundi kayo yung magsiserve sa kanila. So, student leadership isn't about being the loudest voice. It's about being the one who is willing to step up and serve kahit mahirap. Kaya sobrang ako'y nabibless sa mga batang to sa pag-step up nila para maging isang leader or para maging student leader ng Our Lord Savior Academy. And also higit sa lahat yung involved si Lord sa journey na meron sila, na ipag-pray nila. Kasi kung para sa kanila yon, ibibigay ni Lord yon. So, the Lord will open doors para sa kanila. And then, magtiwala sa timing ni Lord. Huwag matakot na magsimula. Tulad rin ng sinabi kanina, kung feeling mo, nahihiya ka, minsan yung simpleng yes sa leadership, yun yung way para ma-bless mo yung iba. Tapos, mas makilala mo yung sarili mo. Kaya, kung tinawag ka, you answer the call with all your heart. Ayun. Yun, simpleng yes, no? And then answer the call with all your heart. Thank you for that, Ma'am Marisa. Mga katagumpay sa ating pag-aaral at pagtuturo, may mga pangarap at layunin tayong ipinagkakatiwala ng Diyos para sa atin. Sa aklat na What's in Your Hand ni Coach Lalo Fernandez, isang mahalagang paalala. People will not understand the vision of God has given you because they were not the ones who received it. Ibig sabihin, may mga tao na hindi nakakaunawa o susuporta sa direksyon na tinatahak mo. At ayos lang yun dahil ang Diyos mismo ang naglagay ng pangitain na yan sa puso mo, hindi sila. Kaya kapit lang sa vision na binigay niya, ituloy mo ang laban, magpatuloy ka sa pag-aaral o pagtuturo at maging tapat ka sa tawag niya kahit wala kang palakpak o approval ng lahat. Sa dulo, ang mahalaga ay masusunod mo ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book What's in Your Hand by Miss Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. E-message ang Tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. Sa paaralan, hindi lang guro at magulang ang may tungkulin sa paghubog sa kinabukasan. Nandiyan din ang mga student leaders na handang magsilbi, magprotekta at magtaguyod ng pangarap para sa kapwa mag-aaral. Sa OLSA, makikilala natin ang kanilang SSG officers, mga kabataang hindi lang leader sa pangalan, kundi leader sa gawa. Sila ang nag-iisip ng proyekto para sa kapakanan ng lahat. Tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at nagsisilbing boses ng estudyante sa mga mahahalagang usapin. Kaya dito sa Tagumpay sa Eskwelahan, hatid namin sa inyo ang kwento ng kabataang may puso sa serbisyo at tapang sa aksyon.
Dahil ang tunay na leader, hindi lang pinipili, kundi pinapatunayan araw-araw. Yan ang ay dapat. Impormasyon na nagbibigay inspirasyon at gabay para sa mas matagumpay na kabataan. And salamat sa ating mga guests ngayon. Palakpakan natin sila. Yan. Salamat sa mga bagong elected officers ng Our Lord Savior Academy, Supreme Student Government Officers for school year 2025-2026. Ganun din kay Ma'am Marisa. Maraming salamat. Of course, sa ating school administration ng Our Lord Savior Academy, sa ating school director, Sir Michael Kamata, at sa mga teachers, of course, the community, the parents and students ng Our Lord Savior Academy. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, at ngayon po sa ating pagtatapos ng ating episode ngayon ay isang mahalagang katotohanan ng ating baon. Ang tunay na leader ay hindi lang marunong manguna, kundi marunong maglingkod. Gaya ng pinakita sa atin ni Jesus. Si Jesus nagpunta dito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. No? So ang student leadership ay hindi tungkol sa posisyon o titulo, kundi patungkol sa pananagutan. No? At their very young age, ay nandun na sa kanilang realization of these things. Hindi ito patungkol sa paligsahan ng galing, kundi ito ay panata ng puso. So sa bawat project na pinangungunahan, sa bawat kaeskwelang tinutulungan, at sa bawat hakbang na isinusulong para sa ikabubuti ng nakararami, doon nasusukat ang isang leader. Kaya sa lahat ng mga estudyanteng nanonood ngayon, laging tandaan, ang pagiging leader ay nagsisimula sa loob ng silid-aralan. Ikaw ang pag-asa ng iyong paaralan, ikaw ang binhi ng pagbabago. At sa kamay mo, maaaring mamukadkad ang tagumpay ng susunod na generasyon. Yeah, maraming salamat. At muli, ako po si Teacher Elvin Saburin at ito po ang tagumpay sa eskwelahan. Hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Tagumpay sa eskwela, sa Diyos ang lakas magkaisa, sa bawat aralin magtulungan. Tagumpay sa eskwela, kay Lord ang tagumpay. Puno ng pag-asa, puno ng faith. Estudyante, guro magtatagumpay, magkasama sa Kanya. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!